Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Wanted, kailangan ng Diyos ang manggagawa upang tipunin ang mga ani ng Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 9 na kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralisadong lalaki. Sumakay si Jesus sa bangka at tumawid sa lawa patungo sa kanyang sariling bayan, kung saan dinala ng ilang tao sa kanya ang isang lalaking paralitiko na nakahiga sa isang kama. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Lakas ng loob, anak. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Pagkatapos ay sinabi ng ilang guro ng kautusan sa kanilang sarili, "Ang taong ito ay nagsasalita ng kalapastanganan." Naunawaan ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Mas madali bang sabihin, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na, o ang sabihin, bumangon ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo kung gayon, na ang anak ng tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng kasalanan." Kaya't sinabi niya sa lalaking paralitiko, "Bumangon ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, nagimbal sila at pinuri ang Diyos sa pagbibigay ng gayong awtoridad sa isang tao. Tinawag ni Jesus si Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon, at habang naglalakad siya, nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Mateo na nakaupo sa kanyang opisina. Sinabi niya sa kanya, "Sundan mo ako." Tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. Habang si Jesus ay kumakain sa bahay ni Mateo, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinapon ang dumating at sinamahan si Jesus at kanyang mga alagad sa hapag. Nakita ito ng ilang Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit kumakain ang guro ninyo kasama ang mga ganyang tao?" Narinig sila ni Jesus at sumagot, "Ang mga taong magaling ay hindi nangangailangan ng doktor, ngunit ang mga may sakit lamang. Humayo at alamin kung ano ang ibig sabihin ng kasulatan na nagsasabing, 'Kabaitan ang gusto ko, hindi paghahain ng hayop.' Hindi ako naparito para tumawag ng mga kagalang-galang na tao, kundi ng mga itinapon." Ang mga tanong tungkol sa pag-aayuno. Nang magkagayoy, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod ni Juan Bautista na nagtanong, "Bakit kami at ang mga Pariseo ay madalas na nag-aayuno, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno?" Sumagot si Jesus, "Inaasahan ba ninyong malungkot ang mga bisita sa isang kasalan habang kasama nila ang kasintahang lalaki? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at pagkatapos ay mag-aayuno sila. Walang nagtatakip ng bagong tela sa lumang balabal, sapagkat ang bagong tagpi ay uukit
at gagawa ng mas malaking butas sa balabal. Wala ring nagbubuhos ng bagong alak sa mga sisidlang ginamit na, sapagkat ang mga balat ay puputok. Ang alak ay bubuhos palabas, at ang mga balat ay masisira. Sa halip, ang bagong alak ay ibinubuhos sa sariwang balat ng alak, at pareho silang mananatili sa mabuting kalagayan. Ang anak na babae ng opisyal at ang babae na humipo sa balabal ni Jesus. Habang sinasabi ito ni Jesus, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng Hudyo. Lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Ang aking anak na babae ay kamamatay lamang, ngunit halika at ipatong ang iyong mga kamay sa kanya at siya ay mabubuhay." Kagyat si Jesus ay tumayo at sumunod sa kanya, at ang kanyang mga alagad ay sumama sa kanya. Isang babae na dumanas ng matinding pagdurugo sa loob ng 12 taon ay lumapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang gilid ng kanyang balabal. Sabi niya sa sarili niya, "Kung mahihipo ko lang ang kanyang balabal, gagaling ako." Lumingon si Jesus at nakita siya at sinabi, "Lakas ng loob, anak ko, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Sa mismong sandaling iyon ay gumaling ang babae. Pagkatapos, pumasok si Jesus sa bahay ng opisyal. Nang makita niya ang mga musikero para sa libing at ang mga tao ay nagising lahat, sinabi niya, "Lumabas kayong lahat, hindi patay ang batang babae, natutulog lamang siya." Pagkatapos lahat sila ay nagsimulang pagtawanan siya. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa silid ng batang babae at hinawakan ang kanyang kamay at siya ay bumangon. Ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong bahaging iyon ng bansa. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag na lalaki. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at habang naglalakad, 2 bulag na lalaki ang nagsimulang sumunod sa kanya. "Maawa ka sa amin, anak ni David," ang sigaw nila. Nang pumasok si Jesus sa loob ng bahay, lumapit sa kanya ang 2 bulag at tinanong niya ang mga ito, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" "Opo, Ginoo," sagot nila. Pagkatapos ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, "Hayaang mangyari kung gayon, gaya ng inyong paniniwala." At ang kanilang paningin ay naibalik. Si Jesus ay mahigpit na nagbilin sa kanila, "Huwag ninyong sabihin ito sa sinuman." Ngunit umalis sila at ikinalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong bahaging iyon ng bansa. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking pipi. Habang papaalis ang mga tao, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking hindi makapagsalita dahil may demonyo siya. Ngunit pagkatapos mapalayas ang demonyo, nagsimulang magsalita ang lalaki, at lahat ay namangha. "Hindi pa kami nakakita ng ganito sa Israel," bulalas nila. Ngunit sinabi ng mga Pariseo, "Ang pinuno ng mga demonyo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo." Naawa si Jesus sa mga tao. Si Jesus ay naglibot at dinalaw ang lahat ng mga bayan at nayon. Siya ay nagturo sa mga sinagoga, nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian,
at nagpagaling ng mga tao sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Habang minamasdan niya ang pulutong ng mga tao, ang kanyang puso ay napuno ng awa para sa kanila, dahil sila ay nababahala at walang magawa, tulad ng mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Malaki ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa para magtipon nito. Humiling sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa upang tipunin ang kanyang ani." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.